Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may kwento ako tungkol sa isang pamahiing Filipino na madalas nating naririnig pero hindi lubos na nauunawaan. Sa isang liblib na baryo, may lumang bahay na yari sa kahoy. Dito naganap ang lamay ni Mang Lucio, isang kilalang magsasaka na tahimik na pumanaw isang maulan na gabi. Ang bahay ay pinaligiran ng masukal na kakahuyan at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kumukutitap na kandila. Si Maria, ang bunso niyang anak, ay napansin ang mga tuyong dahon at putik na nagkalat sa sahig. Naiinis siya sa kalat kaya't kinuha niya ang walis. Ngunit biglang nagsalita si Lola Seba, isang matandang kilala sa kanilang lugar. "Iha, ibaba mo ang walis na yan. Bawal magwalis habang may patay," mariing sabi ni Lola Seba. "Pero Lola, ang dumi na po." "Nakakahiya naman sa mga bisita," sagot ni Maria. "Huwag mong ipilit. Kapag nagwalis ka, baka pati kaluluwa ng tatay mo, itaboy mo palayo. At baka hindi na siya makatawid." Hindi naniwala si Maria. Nang madaling araw, habang tulog ang lahat, lihim niyang kinuha ang walis at nagsimulang maglinis. Ngunit may kakaibang nangyari. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanya. May kaluskos ng dahon kahit wala namang puno sa loob. At may aninong dumaan sa likod ng kabaong. "Sino yan?" tanong ni Maria. Nanginginig ang boses. Sa kanyang pandinig, may malungkot na tinig na bumulong. "Bakit mo ako itinataboy?" Nabitawan niya ang walis nang makita ang malabong imahe ng kanyang ama sa tabi ng kabaong. "Anak, hindi pa ako handang umalis. Pero bakit mo ako pinapalayas?" Napahiyaw si Maria at agad dumating ang mga nakakatanda. Nakita nila siyang nanginginig, nakaturo sa kawalan. Niyakap siya ni Lola Seba at sinabing, "Kaya nga sinasabi ko, Iha, ang pamahiin ay hindi lang basta salita. May dahilan kung bakit ito ipinapasa sa bawat henerasyon." Kinabukasan, sa halip na magwalis, nagdasal na lang si Maria ng taimtim para sa kanyang ama. Naunawaan niya na ang pamahing ito ay hindi lang tungkol sa paglilinis. Ito ay tungkol sa pagbibigay respeto sa mga yumao at sa kanilang huling paglalakbay. Kaya sa susunod na may marinig kayong ganitong pamahiin, huwag basta-basta isantabi. Minsan, ang mga lumang paniniwala ay may malalim na kahulugan na dapat nating pahalagahan. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong kwentong Pinoy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli!